Ang mga manggagawa ng estado sa Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC ay nanawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iutos ang agarang pagpapatupad ng Compensation and Position Classification System o CPCS2 sa ginanap na agenda forum at pinangungunahan nila at Attorney Loli Acosta, Nanette Jarinho Lim, President ng LBPEA o Land Bank of the Philippines Employees Association, ay nagsasabi na sila ay tinatawag na Government Finance Institution o GFI na nagbibigay ng bahagi ng kanilang kinikita sa bilyong-bilyong piso sa pambansang pamahalaan. Ayon kay Nanette Jarinho Lim, Executive Vice President NUBE at IPO, President Land Bank of the Philippines Employees Association, ang corporate governance for GOCC at CGC ay itinatag upang i-standardize ang mga kompensasyon para sa mga GFI, ngunit apektado na sila ngayon ng mga kasalukuyang pagbabago tulad ng kakulangan sa mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, Rice Allowance, Provident Fund at HMO Allowance mula noong pandemic ng COVID-19. Marami sa kanilang hanay ang namatay, ngunit patuloy silang nagbibigay ng serbisyong pampubliko tulad ng mga claim para sa mga SSS, PhilHealth, Land Bank at iba pang GFI. 30,000 empleyado po mahigit ang makakikinabang po nito, at hindi lang po rank and file employees, kasama po ang middle management at aming mga officers, kasama po ang ating mga pamunuan. Ako po si Nanette Jarinho Lati, ang presidente po ng Land Bank of the Philippines Employees Association. Ako rin po ang chairman ng 7 big GFIs, Executive Vice President po ng National Union of Bank Employees Insurance Finance Organization, at ako rin po ang representante ng Banking Industry Tripartite Council para sa 7 GFIs po na malalaki. So nananawagan po kami kasi po ang aming mga ahensya, wala po silang magawa. Their hands are tied. They cannot just decide because we have GCG and we have Malacanang to approve. So mahal na Pangulo, panawagan lang po. Sana po pakinggan nyo naman po kami. Marami na po kaming buhay na nabuhay sa hanay namin, lalo na po nung COVID. Pati po Provident Fund namin, ibinaba po. Na instead po nasa 35%, ngayon po 10% na lang po. Kawawa naman po yung mga empleyado na nagbabayad ng kanilang mga bahay. Right now na pagdating po ng tuition, apektado po sila. Wala po kaming bigas, HMO. Ang amin pong hanay sa LBPEA po ay nagbibigay na ng life insurance para lang po matugunan po yung mga empleyado po na wala pong HMO right now. So, ang mga presidente po ng Union, simula po sa LBPEA, DBP, KMG, GSIS po, SSS Access, PhilDeseo, Pag-ibig po, lahat po sila, kasama po ang aming mga officers, ay tuloy-tuloy po namin ipaglalaban ito hanggang sa maiputupad po ito para sa ating mga empleyado. Ginagagawin pa po namin yung pag-sponsor sa mga mababatas. Ang aming po request ay if ever maibalik yung aming collective bargaining power at ma-exempt. Yun lang po sa ating mga mamamayan po. Hindi po kami napapagod. Kahit po kami ay talagang demoralisado na. Ako, si Buboy Patriarca, nagbabalita